Maraming mga politiko ngayon, kahit yung kalaban nila ay malayo na yung pagkakaiwan sa kanila pagdating dun sa unofficial canvassing, kahit ang layo na ng bilangan, lamang na lamang na yung kalaban, ayaw pa rin mag-concede. Nag-aantay pa rin ng himala. Baka sakaling, sabi nga nila ay makahabol sa dulo. Pero yung iba nag-concede na eh. Marami na nag-concede. Marami na ang nagsabing, sige, better luck next time, sabi nila. Pero yung iba ay lumalaban pa rin. Nakikipagbaka. Sa totoo niyan, may isang kongresista na isang kabataan na sabi niya kailangan magkaroon ng manual count para daw maingatan ng integridad ng eleksyon. Kailangan daw magkaroon ng manual count sapagkat hindi siya naniniwala na siya ay natalo. So, inilalaban niya at merong isang leader ng isang relihiyon, hindi ko na sasabihin ang pangalan, na nagre-request din dahil natalo siya eh. Ang kanyang boto nasa 6 million lang eh, malayo. Hindi ba lang siya pumasok sa Magic 15. Ang kanyang request baka pwedeng i-manual count ulit para mainihatan ng integridad ng eleksyon. So mapapansin nyo, ang daming lumalaban. Pero mayroong mga hindi na lumaban. Katulad ng isang businessman, isipin nyo, 34 years old, taga Burungan, Samar. Alam nyo, nangyari na napasukan ng kanyang asawa. Patay, nag-suicide. Napansin daw yun nung mula nung matalo, napansin ng asawa na laging tahimik at pinasukan ng depresyon. So baga hindi na lumaban, kaya lang yung pagkatalo, hindi niya natanggap. Gusto niyang lumaban pero tinalo ng kanyang depression na naramdaman. Bakit nga naman siya natalo? Ang sabi nga nung announcer kanina ay posible ang dahilan kaya ito nagpakamatay dahil sa siyang businessman. Baka daw ha, hindi tayo sigurado. Sabi nung announcer, baka daw maraming naipatalo na pera. At pagkatapos ay natalo, baka maraming babayaran. So yan, sasabihin natin, maraming nag-i-struggle ngayon. Lalo na wala pang proclamation. Maraming mga nagulat doon sa mga lumaban sa mga politika, pero nagulat sila na lumabas ang mga pangalan ni Kiko, ni Bam Aquino. Nagulat sila eh. Maraming nag-i-struggle dito sa labanan ng politika sa ating bansa. So, struggles are everywhere. Marami nakakaramdam ng struggle kahit naman yung mga nagtatrabaho. Kapag sa tingin nila, mali sweldo nila, nilalaban nila yan. Bakit ganito ang computation nito? Paano pa ito kinompute? Pag ganito lang ang sweldo ko, nilalaban yun eh. Pero ngayong gabi, alam niyo, pag-usapan natin yung tinatawag ko na prayer struggle. Bakit ka nag-i-struggle sa prayer mo? Ano ba yung prayer struggle? Pag sinabi struggle kasi, pakikipagbaka. Pakikipaglaban. Yung bang alam mo ang utos ng banal na kasulatan, kaya lang kung maaari, baka Lord, pwedeng hindi ko na ito gawin. Yan, parang gano'n. Ngayon, pag nananalangin ka, persado kang sumunod sa Kanya dahil utos niya. Wala kang magagawa kundi ang magpasakop sa Kanya. Kaya ngayong gabi, kung may Biblia kayo, tingnan natin kung paano si Jesus nagkaroon ng prayer struggle na tinatawag. Maging siya ng struggle during prayer niya. At ito yung panahon ng pananalangin niya sa Gethsemane. So if you have your Bible sa book of Matthew chapter 26, verses 36 to 46, ito ay yung panahon na si Jesus ay nananalangin at bilang tao naramdaman niya yung matinding kapighatian ng kanyang puso at yung alam niyang pagdadaanan niya doon sa napakabigat na pagsubok yun sapagkat kailangan niyang tubusin ang sangkatauhan. So sa Matthew 26, 36, ito sabi ng Bible, Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, Sit here while I go over there and pray. So welcome sa ating Wednesday Word. At ang pag-uusapan natin dito ay yung prayer struggle. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sit here while I go over there and pray. He took Peter and the sons of Zebedee. Sino ba itong sons of Zebedee? Si James and John. He took Peter and James and John
And he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Nabutan niya silang mga nangatutulog. At ang sabi dito ng Bible, couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Sa 41, watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. He went away a second time and prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. So, yun yung panahon na dumating na si Judas. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo dito ay yung prayer struggle ay pakikipagbaka sa pananalangin na kung minsan ay kahit alam mo na ang kalooban ng Diyos ay dapat gawin, kung minsan mayroong labanan sa kalooban. Ulitin ko ha, minsan may labanan sa kalooban. May struggle sa loob. You know what the will of God is, you know what the Word of God says, and yet sometimes we insist what we want. Kaya dito, ang sabi ni Jesus, Lord, kung wala talagang magagawa, kundi talagang pagdaanan ko ang proseso na to, ang tubusin ko sila sa krus ng Kalbaryo at maging kadahilanan ng aking kamatayan, Lord, not my will, but your will be done. Si Jesus bilang tao nakaramdam ng prayer struggle. When was the last time you experienced prayer struggle? Yung para bang nahihirapan kang sundin ang kalooban ng Diyos, kaya lang wala kang maging magawa kasi ito'y utos ng Diyos. At dahil ito'y utos ng Diyos, ito ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos. At yun ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos dahil yun nga ang kalooban ng Diyos. Kaya pag tinanong ka ng isang kapatid, kumusta ka na? Pagka ang sinagot sa iyo ng kinukumusta mo, kapatid, ito, pag-pray mo ako, may struggle ako eh. Alam niyo, pagka ganyan ang sagot ng isang kapatid, please pray for him. And at the same time, be happy for him. Dahil ang sabi niya, may struggle siyang nararamdaman. Alam niyo, kapag nag-i-struggle ka, you have to be grateful to the Lord. You have to be thankful to the Lord kasi hindi ka pa nag-anything goes. Pag sinabing grateful ka kasi ikaw ay may struggle, ibig sabihin, hindi ka pumapayag sa kung ano yung flow na gusto ng kaaway. Nilalabanan mo. Ayaw mo pumayag sa gusto maging agos ng mundo ng kaaway sa buhay mo. Kaya ka nag-i-struggle, nilalabanan mo kung ano yung mali at sinusubukan mong tayuan kung ano yung tama. Kaya mayroon pang struggle. Ito kapatid, pag pray mo ko, may struggle ako eh. Ang sinasabi niya, may alam akong mali at may alam akong tama. Pero sa ngayon, tinatayuan ko yung tama, kaya lang nahihirapan ako. Yun ang tinatawag niyang struggle. Kaya ngayon, pag-usapan natin, how's your prayer struggle? Yung struggle mo as a Christian. Meron ka ba mga prayer struggle? And when prayer struggle happens, when do you experience struggling in prayer? Kailan ito nararanasan ng Kristiyano yung mag-struggle sa pananalangin? Number 1, pag-usapan natin yung tinatawag na recognition in prayer. Ito yung pagkilala mo sa pananalangin. Kapag may pagkilala ka sa kalooban ng Diyos sa pananalangin, doon papasok ang prayer struggle. The fact na kinikilala mo kung ano ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin, alam mo kung ano ang nararapat na gawin ng isang anak ng Diyos. So saan pumasok yung prayer struggle? Sa verse 39, going a little farther, siya'y lumayo-layo ng bahagya at pagkatapos ang kanyang mukha ay halos mapasubsob sa kalupaan at siya ay nanalangin. Ang sabi niya, my Father, if it is possible, Lord, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. So dito, yung tinatawag na recognition in prayer. Ano ang kanyang ni-recognize?
Nirecognize niya yung will of the Father, yung kalooban ng Diyos Ama. Ang struggle ng Christians nag-uumpisa pag kinilala mo ang kalooban ng Diyos. Kapag kinilala mo, tanggap mo na ang kalooban ng Diyos ay kabanalan. Tanggap mo na ang sinasabi ng Bible ay sundin ang kanyang kalooban. Tanggap mo yun, kinikilala mo yun, kaya ka nag-struggle. Kasi mayroon kang human nature na sumasalungat. Mayroon kang human nature na tumatanggi. Siya bilang tao, ang sabi ng Bible, Lord, Father, sabi niya, if it is possible, take this cup away from me. Sabi niya, Ama, kung maaari lang po, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na to. Why? Because Jesus knew that He had to die. Jesus knew that He had to suffer. Jesus knew that He will be experiencing a lot of suffering. There will be rejection. There will be a moment where He will be, sabihin na natin na, tried to be destroyed by the people. Sapagkat siya ipapako sa krus, siya ilalatiguhin, at sisirain ang kanyang pagkatao. Pero dito, sabi ng Bible, kahit alam niyang siya ay mamamatay, alam niyang yun ang kalooban ng Ama, binigkas pa rin niya ang damdamin niya bilang tao at that moment. Lord, if it's possible, let this cup pass over me, but not my will, but your will be done. Kumbaga, Lord, alam ko na sa mamamagitan ng aking kamatayan, Ama, ay maliligtas ang sanlibutan. Sa mamamagitan ng aking kamatayan, ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero Lord, bakit kailangang mamatay ako? Pero kung yun ang kalooban mo, ang sabi niya nga dito, let your will be done. Ang unang-una na nagpapahirap sa Christian ay yung salungatin, yung kinikilala niyang kalooban ng Diyos. Kapag ang kalooban ng Diyos ay sinikap mo na labanan ng iyong laman, doon ka mag-i-struggle. Most of the time, yung nais ng kabanalan ng Diyos ay mga batas ng banal na Espiritu yan. Pero kapag ka sinusunod mo na kung ano ang gusto ng iyong laman, yan ay yung batas ng iyong katawan. Alam mo nang hindi ka pa pupwede gumawa ng isang bagay na pang mag-asawa, pero ginagawa mo dahil gusto ng iyong pita ng laman. So dito, naglalaban yung gusto ng katawan sa batas ng Espiritu Santo na may kabanalan. Sabi ng Biblia, anak, huwag. Pero ikaw, ipipilit mo kasi gusto ng iyong katawan. So yung batas ng Espiritu ay salungat sa batas ng katawan natin. Kaya ngayon, may struggle kasi alam mo yung kalooban ng Diyos. Kaya nag-i-struggle ang Christian, pinipilit natin na gawin natin yung mali kahit alam natin yung tama. Kaya may struggle. So pag sinabi mo sa isang Christian na kapatid, pag-pray mo ko, kasi sa ngayon I'm struggling. Ibig sabihin, nakikipagbaka ka sa mali. Gusto mong tayuan yung tama, kaya lang nakikipagbaka ka sa mali. Ayaw mo gawing ipagpatuloy yung mali kasi alam mo yung tama. Kaya nga si Jesus, sabi niya, Father, let this cup pass over me. Kumari lang, Lord. Kumari lang, Ama. Pag pagdaanan to, pero if this is your will, Lord, wala akong magawa. Pansinin niyo, bakit ka nag-i-struggle? Kasi yung pita ng laman gustong umibabaw sa iyong katawan. Bakit ka may struggle? Kasi alam mo yung tama. Gusto mong ipikit ang mata mo at gawin mo yung mali. Kaya ka nag-i-struggle kasi alam mo yung kabanalan na utos ng Panginoon, pero gusto mong sundin yung mga pita ng iyong laman. Kaya tayo nag-i-struggle. Isa yan. Ay yung pita ng laman natin, may paglalaban. Tumatanggi kang gawin yung tama, bagkus ang gawin mo ay yung nais ng iyong katawan. Si Jesus nga Lord, ayokong mamatay. Pero kung yan lang ang paraan para maligtas ang sangkatauhan, ang kalooban mo ang mangyari. But if it's possible, Lord, let this cup pass over me. Ayoko sanang daanan ito. Pero kung yun ang iyong nais, yun ang gusto mo, yung kalooban mo ang mangyari. Mga kapatid, bakit may struggle? Bakit nakakaranas ka ng struggle? Kasi alam mo yung tama. At yung tama na yan, sinasabi ng banal na Espiritu, anak, gawin mo yung tama. Bakit may struggle? Yung pita ng laman mo, yung pita ng laman natin, gustong maghari, gustong umibabaw, gusto niyang siya masunod. Gusto ng katawan natin ang convenience. Gusto ng katawan natin ang wag sumunod sa gusto ng Panginoon. Kaya may struggle. Kung maaari, wag kong daanan itong kamatayan na to. Pero Ama, kung yan ang kayong kalooban, ikaw ang Diyos na makapangyarihan at ang nais mo ang dapat lamang
na mangyari. So, the first thing when you struggle, always remember this. It's not wrong to struggle. What makes it wrong? When you yield in to the wrongdoing. Pag pumasa ilalim ka na doon sa mali, doon lamang nagiging mali ang mag-struggle. Yung mag-struggle ka, salamat kasi lumalaban ka pa sa mali. Pero, pag hindi ka na lumaban sa mali at ginawa mo na kung ano yung nais ng iyong laman, doon naman nagiging mali. Tandaan nyo, maging si Jesus nag-struggle. Yung tatawag nating prayer struggle. O maaari, Lord, ayoko mamatay. Pero kung ito lang ang paraan, kung ito ang kalooban mo para maligtas ang sangkatauhan, kayo po ang mga masusunod. Nire-recognize mo yung kalooban ng Panginoon, kaya may struggle. Ang nakalulungkot, pag wala ka ng struggle, ang nakalulungkot, pagka yung gusto mo na ang laging nasusunod. Alam mong may sinasabi ang Biblia, anak, huwag. Ipipilit mo yung sayo. Kaya ngayon, yung struggle nawawala na. At bandang huli, pag nasunod na yung pita ng laman mo, automatic na mararamdaman mo ay ang kalungkutan sapagkat hindi nagtagumpay ang Diyos sa buhay mo. Ang nagtagumpay, yung pita ng laman, ang nagtagumpay, yung kagustuhan ng laman, hindi yung nais ng Panginoon na may kabanalan. Kaya nga, ang cause ng struggle, because you know what is right, and yet, you chose to do what is wrong. Kaya ngayon, nagkakaroon ka ng kalungkutan sapagkat yung dapat na yung gawin na nais ng Panginoon ay siya'y nabigo sa buhay mo. So, prayer struggle. Dito, nag-struggle si Jesus pero nilabanan niya. Alam naman natin, dinala niya ang hirap ng pagbubuhat ng krus at hanggang sa kamatayan sa krus, ang pagliligtas sa sangkatauhan. Kahit siya, alam niya, mamamatay siya, tinupad niya ang kalooban ng Ama. Ipinako sa krus na yon ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, bakit na nag-struggle? Mali ba yon? Hindi. Bakit mali? Kapag naganap na mangyari ang nais ng pita ng laman kaysa kanyang kalooban. Number 2, ano pa yung pangalawa? Dahilan, bakit may prayer struggle? Basahin natin uli yung verse 39. Sabi ng 39 ulit, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. Ano ang kanyang prayer nung siya mapasubasog? Ang sabi niya, my Father, if it is possible, make this cup be taken from me. Ama, kung maaari, alisin mo ang saro na paghihirap nito sa akin. Pero Lord, yet not as I will, but as you will. Let not my will, but your will be done. Tingnan po ninyo verse 42. He went away a second time and prayed. Sabi niya, Ama, kung hindi pwede talaga alisin ito sa akin, dahil kung kailangan ko talagang pagdaanan, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. The second reason bakit meron tayo struggle, meron tinatawag na submission in prayer. Nauna yung tinatawag natin kanina na recognition in prayer. Kinikilala mo yung kalooban ng Diyos Ama. Pangalawa, yung pagpapasako sa kalooban ng Diyos Ama. Yung tinatawag nating submission in prayer. Ama, alam ko mahirap to, it will cost my life. Obeying you, obeying your will, doing your will, Father, will cost my life. But Lord, kung walang ibang paraan para maligtas ang tao unless I die for them, unless I drink it. Anong sabi niya? Let your will be done. Kita-kita nyo yung submission. Submission in prayer. Alam nyo bakit may struggle ang Christian? Bakit ka nag-struggle? Kasi gusto mo mag-submit kay Lord, kaya lang gusto mo gawin yung pita ng laman mo. Gusto mo mag-submit kay Jesus. Kaya lang, yung pita ng laman mo, lagi mong gustong sundin. Nasisiyan ka sa pita ng laman, sa gusto ng katawan natin. Kaya ka ngayon nag-struggle. The Holy Spirit is there. The Holy Spirit there, reminding you to live a holy life. Alam mo yun eh. You wanted to submit and you want the Holy Spirit to dwell in your life. Pero you wanted a life living in sin. Nabubuhay ka sa kasalanan kasi nga sinusunod natin yung ayaw ng Diyos natin. Kaya may struggle eh. Ama, kung
Talagang walang ibang paraan kundi ang mamatay ako, ipako sa krus para maligtas ang sangkatauhan. Huwag po yung kalooban ko, Ama, kundi yung kalooban mo ang mangyari. Lord, if it is possible, please take this cup over me. But Lord, let your will be done. Kalooban mo ang masunod, hindi yung kalooban ko. Let your will be done. Alam mo, God sees your heart. God knows how much you tried to submit to the will of the Father. Pero dominant ang pita ng laman. Kasi minsan mo nang pinagbigyan. Alam niyo ang pita ng laman, pag minsan mo yung pinagbigyan, tuloy-tuloy yan. Kunyari yung mga youth, wala muna kayong naririnig ha. Pero ito sa mga mag-asawa, bago naging mag-asawa yan, mga magkatipan yan. Yung mga magkatipan, kung minsan ha, hanggang holding hands lang yan at sila'y masayang-masaya na. Pero kung minsan nakakalimutan nila sila'y Kristiyano, lumalagpas doon. Nagiging akbay. At kung minsan yung akbay, nagiging akbay magkaharap. Hanggang sa nagkakaroon ng necking and petting, kissing, mga panahong hindi pa dapat. Pag mag-asawa yan, tigilan yan. Pag mag-asawa yan. Pero yung pita ng laman, gusto ito, kaya lumalaban. Lumalaban yung Holy Spirit na nasa iyo, anak. Huwag. Ang sabi ng Bible, magpakabanal nga kayo sapagkat ako'y banal. 1 Peter 1:15 and 16. Hindi siya natutuwa. Kaya yung labanan ng laman natin, at saka yung batas ng Espiritu Santo, Espiritu Santo, magkakontra. Kaya ka nag-i-struggle. The reason why we struggle kasi alam mo yung tama eh. Alam mo mag-submit ka dapat eh. Alam mo dapat ka sumunod sa Diyos. Pero ang ginagawa natin, yung ayaw ng Diyos. Kaya tayo nahihirapan. Tingnan niyo si Jesus, hanggang sa pagsunod sa kalooban ng Ama, sabi niya, Father, let this cup pass over me. Pero kung walang ibang paraan for me, para mailigtas sa sanlibutan, just for me to die and redeem them at the cross of Calvary, let not my will, but your will be done. Nandun yung pagpapasakop niya sa kalooban ng Diyos. Pero siya bilang tao, kung maaari, ayoko. I want a life na ligtas without me dying. Gusto kong maligtas ang sanlibutan, pero sana wag na akong mga ilangan pang mamatay. Eh, hindi, ang kalooban ng Ama, kailangan mong tubusin. Kaya sabi niya, Father, let not my will, but your will be done. Ganun din sa atin. The Lord sees, the Father sees how much you tried to obey. The Lord sees, the Father sees how much you tried to do His will. Kaya ka may struggle. God sees how much you wanted to submit to Him. Pero dominant yung pita ng laman. Dominant yung gusto ng katawan. Kaya tayo nag-struggle because may submission in prayer. Yung gusto mo, you have to set it aside and let the will of the Father must be done. Kung anong gusto ng Ama, yun ang masusunod. Kailan ka nagparaya sa kagustuhan ng Diyos? Kailan mo pinaraya yung Lord, sige po, ito gusto ko to, kaya lang kasalanan ito, puro kasalanan ng dala sa akin na nagdadala ay kalungkutan, kaya ang aking Christian life hindi na masaya. Lord, sineset aside ko na ito, I submit to you, gusto ko nang gawin yung kalooban mo. Doon mag-struggle ka kasi yung pita ng laman may gusto, iseset aside mo at susundin mo na yung kalooban ng Diyos. Doon ka mag-struggle. Kasi mayroong mga gusto ang katawan natin. So dito, ulitin ko ulit, maging si Jesus ay may prayer struggle. He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Ito yung sabi kong submission in prayer. When we pray, we submit to God. When we pray, we submit to His will. Pero kaya ka nag-struggle, you don't like His will. You want your will to be done. You want your will to be approved. Gusto mo aprubahan ng Diyos yung kalooban natin kahit hindi nakalulugod sa Diyos natin. Kaya may struggle. So mga kapatid, ano yung reason bakit ka nag-struggle? Ipinipilit natin ang mga pita ng laman natin. Ayaw ng Diyos nun. Kaya ka nag-struggle, alam mo yung tama, kaya lang gusto mong gawin yung kasalanan na nasa katawan natin. Sabi ng Bible, let your will be done. Lord, I submit to you. I submit my desires. I submit
what I want. I submit, Lord, to you lahat ng mga gusto ko. What you want for me, Lord, I know that is the best thing. Kaya Lord, I submit to you. Si Jesus, yung submission niya umabot hanggang sa kamatayan sa krus. Father, I submit to you. Let your will be done. Kumusta ka na? Dumanas ka na ba ng matinding paghihirap alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sana makita ni Lord na nag-i-struggle ka. Nag-i-struggle in the sense na pinipilit mong tayuan yung tama. Kasi kahit may mali na mayroong gusto ang ating katawan, hindi natin sinusunod yung gusto ng katawan natin. Nilalabanan natin kung ano yung mga mali na nakikita natin. At ang nasusunod ay ang kalooban ng Diyos natin. Number 3, sabi ng 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. There is a temptation in prayer. Kapag nananalangin tayo, ang daming tukso. Yung nga lang nandito ka ngayon sa Wednesday Word eh. Ang iniisip mo, hindi mo naman ako iniintindi, sa totoo lang eh. Kunyari ka lang nandyan, ang iniisip mo yung ulam nyo mamaya pagkatapos natin ng Wednesday Word. Ang iniisip mo, tinirhan kaya ako ng ulam. Masarap yung ulam, sana tiran nila ako. Hindi mo nga ako iniintindi, ang iniisip mo yung panonoorin mo mamayang Netflix pagkatapos ng Wednesday Word. Ang iniisip mo, kung ano na naman kasalanan gagawin mo mamayang gabi o kaya bukas ng umaga, bukas ng hapon, sa Sabado o kaya sa Linggo. Mga kapatid, there is a temptation. Ano yung temptation dito? Pag binasa nyo ito, magmula sa umpisa, ang sinasabi niya ni Jesus ay, magsipanalangin kayo because the spirit is willing but the flesh is weak. Anong ibig sabihin? Alam kong gustong-gusto niyo akong samahan sa pananalangin, kaya lang ang inyong katawan ay nanghihina na sapagkat kayo antok na antok. Yun ang logical interpretation niyan kasi mapapansin niyo ilang beses niya siyang binalikan, kaya lang silang lahat ay natutulog. So, hanggang sa dumating yung oras na dumating na nga yung tukso. Ano yung tukso? Dumating si Judas kasama yung magkakanuno sa kanya at nag-fall na nga sila into temptation. Nanaga na si Pedro. So, anong nangyari ngayon na nanaga? Isalong mo yung tabak, nag-fall na into temptation. Marami sa atin ay nagpo-fall into temptation kasi we don't join Jesus in prayer. Si Jesus, panayang-aya sa iyong anak, manalangin tayo. Ilang beses niya inaya sila, 3 beses. Pero hindi sila nananalangin. Kung babalikan sila ni Jesus, sila ay natutulog. Ilang beses ka na sinabihan ni Lord, anak, mag-pray ka. Hindi ka naman nagpe-pray eh. Ano ginagawa mo? Tinutulugan mo si Lord. Kaya pagdating ng problema, nakagagawa tayo ng mga hakbang na mali. Kasi nga, we failed God. We did fall into temptation. Kaya dito, mapapansin niyo, yung temptation na sinasabi ni Jesus, nahulog na nga sila. Kumusta ka? Ano-ano na ang mga tuksong sinadya mong kabagsakan? Kaya kung sinadyang kabagsakan, alam mong mali, alam mong kasalanan, nagpakabagsak ka dyan. Baka sinadya mo namang dapat manalangin, dapat alam mo namang magpe-pray, dapat mong unahin si Lord, pero hindi mo inuna si Lord, kaya ka bumagsak sa tukso. Kaya yon hindi yun aksidente, sinadya mo na bumagsak sa tukso. Kasi nga, sabi ni Jesus, anak, manalangin tayo, pero hindi ka naman sumama kay Lord sa pagpe-pray, tinulugan mo si Lord, ilang beses ka na sinasabihan ni Lord, anak, manalangin tayo, tinutulugan mo pa rin si Lord, hanggang sa bumagsak ka na into temptation. Ano ang mga temptation sa pananalangin? Ang dami. May mga sinasabi sa si Lord sa prayer, ayaw mo nang ipag-pray, hinihinto mo na. Ayaw mo na magpatuloy, hinihinto mo na. Mga kapatid, there is a temptation in prayer not to do your best. There is a temptation in prayer to commit sin. Kung minsan ayaw na natin magpakalalim sa pananalangin, alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nating utusan tayo ng Diyos ng mga bagay na ayaw natin. Kaya yung ibang Christians, Christian leaders, Christian workers, ayaw magpakalalim sa kanilang Christian life because they are afraid that the Lord will tell them to do something that they will not obey. Natatakot silang utusan sila ng Panginoon ng isang bagay na alam nilang susuwayin nila ang Diyos. Kaya ayaw nilang magpakalalim. So dito, there is a temptation in prayer. Babagsak ka kapag hindi ka nanalangin sa Panginoon. Dito, sabi ng Bible, struggle. Prayer struggle. Si Peter ay nag-struggle. Nanalo ba siya? Hindi. Nanaga siya. Nagalit si Jesus. Sometimes we moved. We acted as if God is agreeing with you, only to find out that God is opposing you.
Anong sabi niya rito? Nanaga si Pedro, hindi ba dapat matuwa si Jesus sapagkat ipinagtanggol siya ni Pedro? Pero ano niyo, sabi ni Lord, hindi mo ba alam, Peter, na kaya kong humingi ng 12 batalyon sa Ama para ipagtanggol ako dito sa mga kasama ni Judas? Pero paano matutupad ang kasulatan kung hindi ito mangyayari? Kumbaga, Peter was thinking na, wow, pinagtanggol ko si Lord. Dapat matuwa siya. Pero nagalit si Lord eh. Sometimes we acted that way. Akala mo natutuwa sa'yo si Lord, pero hindi pala. Kasi nga, we are opposing the will of the Father kasi nga, hindi tayo sumama sa Kanya sa pananalangin, kaya hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung pananalangin, Pastor? Hindi ba nananalangin siya, sabi niya, Ama, kung hindi maaaring ialis sa akin ng salo ng paghihirap na ito, talagang kailangan ko itong pagdaanan ang kamatayan na to para matubos ko sila sa krus ng Kalbaryo. Ang kalooban mo ang mangyari. Di sana narinig nila yon, yung prayer niya na yon, at hindi sila nanaga. Kasi nga natulog sila. That's why they fell into temptation. Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay upang si Jesus ay tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo at dadanas siya ng paghihirap na yun. At nangyari nga yun nung itinuro ni Judas si Jesus kung nasaan, sapagkat siya nga yung magiging katubusan ng ating mga kasalanan. Pero si Pedro, feeling bida-bida, ayun, nagkamali ng galaw. Nagkamali siya ng kilos. Akala niya pinagtatanggol niya si Jesus, pero ang totoo nun, sinasagkaan niya ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, paano matutupad ang kasulatan kung hindi ito mangyayari? Isipin mo nga, ang dami sa atin ang akala natin naglilingkod pa tayo sa Diyos, pero ang totoo niyan, kinakalaban mo na ang Diyos. Makinig kang mabuti ha ngayong gabi. Baka akala mo naglilingkod ka pa sa Diyos, pero kinakalaban mo na pala ang kalooban ng Diyos. Mag-ingat ka. There is a hairline difference. Yung desire mo, ay akala mo desire pa rin ni Lord. Hindi na. Magkaiba na kayo. Kaya nga sabi niya, manalangin ako, samahan niyo ako. Wala, hindi. Natulog sila. Kaya yung mga prayer niya, hindi nila narinig nila Pedro. Kaya tuloy, nung dumating sila Judas, feeling bida-bida. Nanaga. Akala niya matutuwa si Lord. Ay, nirebuke siya ni Lord. Isalong mo yung tabak. Ibalik mo sa lalagyan. Sabi niya, hindi mo ba alam na kaya kong humingi ng 12 batalyon ng anghel sa Ama para sa mga taong ito? Pero paano matutupad ang kalooban ng Ama kung hindi ito mangyayari? Listen, listen. Baka akala mo naglilingkod ka pa sa Panginoon. Check out. You're falling into a lot of temptation thinking you're serving the Lord. But in reality, you check it with God, you're already opposing the will of God. Mag-ingat po tayo, ha? Mag-ingat po tayo. Kaya merong matinding struggle ang Christians. Malaking struggle ang Kristiyano. Nag-i-struggle ka kasi akala mo, naglilingkod ka pa sa Panginoon, pero kinakalaban ko na pala ang kalooban ng Panginoon. Pero kung sumama sila sa pananalangin, hindi nila sana kinontra ang kalooban ng Panginoon. So mga kapatid, that is the third one, yung temptation in prayer. Unless you invest more time in prayer and in His Word, you will never know the will of the Father. Maliban na mag-invest ka ng oras sa pananalangin at sa kanyang mga salita, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang nangyari? Pinakinggan nila ang gusto ng katawan. Puro convenience, tulog, pahinga. Tuloy, hindi na niya alam ang kalooban ng Diyos. Akala niyang ipinagtatanggol niya ang Diyos ay isa na palang pagkontra sa kalooban ng Diyos. It is my prayer na hindi tayo mahulog sa tukso na akala mo ikaw ay naglilingkod pa sa Panginoon. Yung pala ay kinokontra mo na ang kalooban ng Panginoon. So ano ang ating conclusion na mensahe ito? Prayer cannot change God. What God changes is the one who prays. Kumbaga, sa pananalangin, hindi mo babago ang Diyos. Ang binabago niya ay yung taong nananalangin. Welcome sa ating Wednesday worship.